Barbas, nais ko lang po ipaalam sa iyo na ang tagapagbantay ay muling nagbabalik sa sanlibutan. At nais ko rin po ipaalam sa inyo na ang bandidong si Rasimo ay kinitil ng tagapagbantay. Mukhang ang lathala ng mga Diyos ay umaayon sa kasulatan. Isa pa rito, ayon sa iba't ibang lahi ng aswang, ay mukhang patahak ang tagapagbantay sa ating bundok. Inaasahan ko na ito. Matagal na, Bael. Huwag kang mangamba. Mukhang alam ko na ang kanyang pakay. Kaya't parito ang tagapagbantay. Ang maigi ay hanapin niyo ang anak ni Rasimo at ibalik dito sa ating lugar. Pasusunod, Panginoong Barbas. Habang nagpupulong ang mga matataas na lahi ng mga aswang sa bundok ng kadiliman, ay alalang-alala si Carmela ng mga oras na iyon. Ariel, ano bang nasa isip mo? Bakit nais mong tahakin ang lahi ng matataas na aswang? Carmela, sa lahat ng nangyari, hindi ko kayang hawakan ang medalyong ito. Bilang isang tagapagbantay, Carmela, naway pangalagaan mo muna ang aking medalyon. Ngunit Ariel, ikaw ang hinirang na isa sa 3 antas ng tagapagbantay. Paumanhin, Carmela, naway maintindihan mo ang mga masasakit na aking nararamdaman ngayon. Ariel, sana sa mga oras na ito ay maayos ang iyong kalagayan. Naway gabayan ka ng mga Diyos sa iyong paglalakbay. Habang si Carmela ay nagugunita sa kanilang naging usapan ni Ariel, si Ariel naman ay nasa ilalim ng malaking puno ng balite. Mukhang malayo pang aking lalakbayin. Madilim din ang kalangitan. Mukhang may paparating na bagyo. Magandang araw sa'yo, tagapagbantay. Magandang araw din sa iyo, Nuno. Ano ang iyong pakay? Laman ng balita sa aming mundo ang nangyaring sagupan sa inyo ni Rasimo. At marahil ngayon ay alam mo na ang lahat. Tama po kayo, Nuno. Hindi ko napigilan ang puot sa aking dibdib. Hindi ko naman intensyon ang mga nangyari. Ngunit, Paumanhin sa'yo, tagapagbantay. Alam ko ang nangyari sa aking kaibigang si Teryo. Ikinalulungkot din ito ng buong angkan namin sa kadahilanang matagal na kaming nakikipagtulungan sa mga mortal upang mapanatili ang maayos na samahan ng bawat angkan dito sa mundong ibabaw. tama ka po, Nuno. Sobrang bait ng aking lolo dahil binuwis nito ang buhay niya para lang sa sangkatauhan. Hinding-hindi mawawala ang presensya niya sa aking puso. Tagapagbantay, may isa pa pala akong nais ibahagi sa iyo. Ano po iyon, Nuno? Ang naging aksyon mo sa pagkitil kay Rasimo, na kilala bilang mataas na dugo ng mga aswang, ay may isang kaparusahan dahil ginamit mo ang iyong kamay sa paghihiganti. Bilang isang tagapagbantay, ay may isang malaking balakid ito sa iyong titulo. Paano pong balakid, Nuno? Alam kong binanggit na sa ito ni Carmela na isa rin sa 3 tagapagbantay. Dahil sa naging aksyon mo, ang medalyon ay magiging isang timbangan mo. Kung ikaw ay mapupunta sa kasamaan, ang medalyon ay masisira at mawawala. Kung ikaw naman ay mapupunta sa landas na mabuti, ang medalyon ay magiging kaisa mo habang buhay. At isa pa, ay bibiyaan ka ng malakas na kapangyarihan. Kung ganun, nakadepende pala ito sa aking mga susunod na gagawin. Tumpak, tagapagbantay. Naway makatulong ang aking mumunting binahagi sa iyo. Marami pong salamat, Nuno. Walang anuman, tagapagbantay. Habang nag-uusap si Ariel sa mga magiging kalagayan nito,
ay laman ng iba't ibang uri ng nilalang sa mundong ibabaw ang nangyari kay Rasimo, at ang lahat ng kasapi sa kontrata upang palawagin ang maayos at kapayapaan ay natatakot sa mga susunod na mga mangyayari. Ngunit ang anak ni Rasimo na si Ramino ay may isinasagawang ritual upang mahanap ang kinalalagyan ni Ariel. Kanang kamay ng aking ama, kailangan ko ng iyong partisipasyon. Ano po iyon, mahal na prinsipe? Habang tinutuntun ko ang lugar ng tagapagbantay na si Ariel, ay nais kong pumunta ka sa mga lahi ng manananggal upang mapabilis ang paghahanap natin sa tampalasang iyon. Masusunod po, mahal na prinsipe. Habang si Ramino at ang kanang kamay ni Rasimo ay nagbabalak na hanapin si Ariel, si Carmela naman ay naggagamot sa mga taong nadapuan ng kakaibang mga sakit. Sino kaya ang may kagagawan nito? Baka na siguro ito ng mga humahadlang sa maayos na samahan na itinalaga para sa karamihan. Ginang, tulungan niyo po ang aking apo. Marami pa siyang pangarap sa buhay. Huwag po kayong mag-alala. Gagabayan po tayo ng mga Diyos. Habang nahihirapan si Carmela sa dagsaang nagpupunta para magpagamot, ay muli nang naglakbay si Ariel patungo sa bundok ng matataas na lahi ng aswang. Tagapagbantay! Tagapagbantay! Sandali lang! Ano po iyon, Nuno? May nakaligtaan pa pala ako. Ito pala ang mapa patungo sa iba't ibang lugar ng mga kanya-kanyang lahi dito sa buong rehiyon. Maraming salamat po, Nuno. Ngunit, ano po ang mga lingwaheng ito? Naku po, nakalimutan kong sabihin. Ang lingwaheng ito ay lingwahe ng mga diwata. Siguro, mas mabuti pang samahan na lamang kita sa iyong paglalakbay upang mapadali ang iyong paglalakbay tulad ng samahan namin ng iyong lolo Teryo. Maraming salamat po, Nuno. Saan po tayo unang tatahak? Unang dadaanan natin para makapunta sa lugar ng matataas na lahi ng aswang ay ang lugar ng mga San Telmo. Kung ganun, bilisan na po natin ang paglalakad. Tama ka, humayo na tayo. Habang patungo si Ariel at ang Nuno sa lugar ng mga San Telmo, ay mas lalong nagagalit si Ramino sa kadahilanang hindi niya matunton ang kinalalagyan ni Ariel. Tampalasan, bakit hindi natin mahanap ang kinalalagyan ng tampalasang si Ariel? Maghunos dili ka, prinsipe. Sa mga oras na ito ay umiikot na ang mga kaibigan nating manananggal upang hanapin ang tamang direksyon kung saan patungo ang tagapagbantay. Hindi na ako makapaghintay na paslangin ang tampalasang iyon. Huwag kang mag-alala, prinsipe. Darating din tayo dyan. Makakapaghiganti rin ako sa kanya. Gigil na gigil si Rasimo ng mga oras na iyon, samantalang si Ariel at ang Nuno ay nakarating na sa lugar ng mga San Telmo. Ito ang lugar kung saan namamalagi ang mga San Telmo. Salamat po, Nuno. Mga kaibigang San Telmo, ako po si Ariel, ang hinirang na isa sa 3 tagapagbantay. Nais ko lang po sana makiraan sa inyong lugar upang makapunta sa bundok ng mga aswang. Tagapagbantay, magandang gabi sa iyo. Maaari kang dumaan sa aming tahimik na lugar. Ngunit may napansin ako sa iyo, Ginoo. Ano po iyon, hari ng mga San Telmo? Kagalang-galang ang iyong pananalita, tagapagbantay. Tawagin mo na lamang ako sa ngalang Elmo. Napansin ko sa iyo, Ginoo, na 2 ang apoy sa iyong puso, isang madilim at isang maliwanag. Tama po kayo, Ginoong Elmo. Ang isa po ay ang aking kaibigan na si NM. Ang isa naman po ay ang apoy na nanggagaling sa medalyon.
Paumanhin tagapagbantay. Ngunit walang espiritual ang madilim na apoy. Kinakatakot ko sa madilim na apoy na ito ay baka lamunin ang buong pagkatao mo nitong apoy na ito. NM, andyan ka pa ba? Sumagot ka, aking kaibigan. Tagapagbantay, ano ang kumugulo sa iyong isipan? Wala po, Ginoong Elmo. Maaari na po ba kami magpatuloy sa aming paglalakbay? Bukas ang daan, tagapagbantay. Gabayan ka sana ng mga Diyos at dalangin ko ang iyong kaligtasan. Muling nagpatuloy sa paglalakbay si Ariel patungo sa bundok ng matataas na lahi ng mga aswang. Ngunit habang papalayo ito ay nakatitig sa kanya ang pinuno ng mga San Telmo. Hintayin mo ko, tagapagbantay. Ayoko masunog ang puwet ko.